Ano pong sinasabi ng mga otoridad tungkol po dito sa kaso? Mayroon din po silang POI na tao, 2. Person of interest, 2. Opo. Ano pong kinamatay nilang 3? Parang hinahampas po sila. Ang kinamatay po yung panghahampas ng mga matitigas na bagay. Yes sir, yes sir. Siguro po magpalabas na rin po kayo ng bulletin para sabihin kung sino po itong mga suspect na inyo pong gusto sanang interviewin pero nawawala na o nagtatago na. And then do something Yes, sir. about it. Pwede nyo sampahan ng kaso kung anong dapat gawin. Okay? Yes sir, copy sir. Ako po ay magbibigay ng tulong ha para sa Salamat po. sa inyo po. Maraming salamat po, Senator. Magandang araw po, Police Chief Master Sergeant Mandal at Police Lieutenant Brian. Nandito po kami para makibalita patungkol po sa nangyaring insidente. Ano ho ang update po natin? Halos kumpleto na po itong pa-file natin. For filing na po ito. Identify na po natin yung mga suspect. May pangalan na po ba tayo dito po sa ating mga suspect at paano ho natin po sila nalaman, na-identify po? 4 na witness na nakakapagsabi na itong yung 2 suspect natin, si Jumboy Suntosidad at saka si Ronald Bantilan Bulan, sila po yung suspect. Kasi may mga witness po tayo, 4 po sila. Ano ho ang nabanggit po ng witness na tinuturo po nila itong 2 suspect po natin? Okay. Meron po tayong mga statement na kuha sa mga witness ng September 27, 2 beses pong bumalik itong 3 sa kanila. Ano raw po ang motibo sa pagpatay po sa ating mga biktima? Lumalabas po yung motibo, illegal drugs. Kasi may statement po yung asawa na may pinag-alitan nila, ugat po ay pera. No? Kasi inakusahan ito si Joselio na hindi daw nag-remit ng pera. Kaso ng gabing yon nangyari doon yung 2. Kasi kakilala nila yung mga suspect, tinuluyan talaga sila, parang walang makapagsalita. Ito ho bang suspect ho natin, yung kasama po nung ni Jumboy po, kapitbahay rin po ba niya yung Ronald? Itong isang suspect natin, kapitbahay po niya sa ibang barangay kasi nakatira po ito sa barangay Dalingding si Jumboy. Itong si Jumboy walang permanent address. Pumunta siya sa mga kaibigan, magstay siya doon. May criminal record po ba itong mga suspect? Dito sa amin sa Danbantayan Police Station meron po. If I'm not mistaken, 2019 or 2020, meron po siyang 2 warrant of arrest. Yung warrant of arrest niya, maliliit lang po nga kaso bilang size. Sa ngayon po, nasaan na po ang mga suspect ko natin? May idea ho ba tayo? Yung Danbantayan Police Station, pinamunuan po ng ating Deputy Chief of Police, no? Nagkanda kami ng tracking operation. Na pumunta kami sa ibang lugar na binanggit ng mga tao, nandoon ang suspect pero wala talaga kaming nahagilap. Na nakarating pa kami sa Menglanilla, Cebu. Kasi may nagtitape sa amin nandoon pero hindi talaga namin mahagilap. Paano po nalaman ho natin na 3 po sila? Kasi itong 2 witness, yung 2 witness na ang bahay nasa malapit lang sa bahay ng biktima na si Joselio, 3 tao po talaga ang nakikita nila. Yung isa nandun lang sa motorcycle, waiting as backup. Yung 2 yung kumumpront kay ang Joselio sa bahay. Yung pagpatay ho ba sa 3 biktima ho natin, paano ho ba, mayroon ho ba tayong na-recover ho sa area? Yes, meron tayong na-recover na na steel pipe, 29 inches length po. Posible ito ang ginagamit kasi mga hampas ng matitigas na bagay, yung mga mostly yung mga worn nila, no? Meron ding from galing sa isang matulis na bagay, kaya nga sinadmit namin for SOCO. May nabanggit din po na
may isang dahilan rin daw po ay ang scatter o parang sugat. Yeah. Ito pong isang witness natin, yung babae, ito yung naririnig niya na hindi daw binigyan ng share sa panalunan nila sa scatter game. Ayun. Pero napasok yung illegal drug kasi ang asawa na mismo nagbibigay ng statement. Nag-text kasi sa kanya si Jomboy na parang inuubos yung stock nila na hindi nag-remit. Sila ho ay natagpuan sa loob rin ho ba ng bahay? Hindi po sa labas. Tinawag po sila. Kaya lumabas itong si Joselio. Sa ngayon po ay ano ho ang maifa-file ho nating kaso laban po sa mga Tatlong murder, 3 counts po ang na-prepare natin na kaso. In fact, by tomorrow or next day or next week, ma-file na talaga natin. Itong papel, kompleto na po ito para filing. Maikwento niyo ho sa amin kung saan po na-discover yung mga biktima at kung saan po yung bahay na... Ito po yung bahay ni Joselio, yung isa sa biktima natin. Nangyari pong krimen, natagpuan pong patay doon sila sa may grassy portion. Nabanggit din ho natin na isa ho sa dahilan ay illegal na droga at posible rin ho ba na itong si victim po natin na may-ari ng bahay ay gumagamit? May na-discover rin po ba tayo? Meron po tayong na nakikita doon na mga sa loob na mga headless lighters po. Marami. Aside from that, wala na. Sa ngayon po, Idol Rafi, no, hindi na natin mapapasok pa yung bahay dahil sarado na. At kung subukan ho natin, ayan, nakalak na po. At wala na rin po nga nakatira po dito sa bahay. Victim na si Joselio. Ito po yung may dugo dito. Parang tinabunan ng abo. Paano yung pangalawa po? Saan po siya natagpuan? Yung pangalawa nandun sa malayo-layo. Estimated distance po 10 meters from the house of Joselio. Natagpuan yung patay niya. Dito po. Okay. Dito po na-recover yung steel pipe. Okay. 200 meters from the house of Joselio, natagpuan din natin yung bangkay ni Randolph J. Paano po yung pwesto po ni Randolph po dito, sir? Po siya, parang nakatakilid. Marami ho siyang natama rin ho ng saksak. May saksak at saka parang palo. Sa palo. Meron din siyang wound na parang sa palo. Saan po tinamaan po siya sa palo? May ulo, sa liig may saksak. Sa mga iba-ibang parte ng katawan po. Dito po si Ray. Santos Ray. Saan din po ang tama po niya, sir? May tama ding hampas, meron ding saksak. Sa iba't ibang parte ho, sir, ng katawan niya? Yung nakita namin, ma'am, sa dito lang. Kahit kaya mas maganda na mas-admit natin for autopsy para malalaman natin kung ilan ba talaga yung sugat nila. Ayun. I-schedule na po for autopsy lahat po. So, yung mga cadavers ho natin by any time ay kukunin po for autopsy na.
Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa National Bureau of Investigation sa Bogo City, Cebu at kasalukuyan ay nagkakandak rin ng parallel investigation ng NBI sa nangyaring insidente dito sa magpipinsan at sila rin ang maglilid dito sa autopsy ng ating mga biktima. Kasalukuyan ay dito ang ating mga complainants, sila ay kinukuha na ng salaysay at nire-review na rin ho nila ang mga CCTVs at mga evidences na maaari pong magamit sa pagpa-file ng kaso at nandito na rin po yung mga iba pang witnesses na magagamit rin po sa pagpa-file. Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa Bitoon Cemetery kung saan nakalibing si Jose Leo Rodrigo at kasalukuyan po ay magkakandak ng autopsy ngayong araw ang NBI at dito po natin alamin kung ano po ang cause of death po ng ating biktima. Idol, nandito naman tayo sa Malok-Balok Cemetery sa Daan Bantayan, Cebu at makikita ho ninyo sa ating likuran ay inuumpisahan na rin po ng ating NBI na i-autopsy yung bangkay at dito po nailibing sa Malok-Balok Cemetery yung dalawa pa nating biktima at yun din po ang isusunod po ng ating NBI. At hintayin po natin yung resulta makalipas po ng ilang araw at doon po natin malalaman kung ano nga ba ang sanhi ng pagkamatay po ng ating mga biktima. Maraming salamat po sa tulong nyo na successful na ang autopsy na ginawa ng NBI at saka nalaman na namin talaga kung anong nangyayari sa mga anak namin. Sana po patuloy na makamit namin ang hustisya para sa kamatayan ng aming mga anak. Maraming salamat po. God bless. Sir Tol po, maraming salamat po sa tabang niyo sa aking anak. Sana pagbigyan ng katarungan ng kamatayan ng anak ko. Maraming salamat po. Magandang araw po, Doc. Gusto po namin malaman ano po ang findings po natin doon sa 3 victims po. We have conducted an exhumation on the 3 bodies, but as of the moment, I have to apologize that I cannot disclose any further information since we have yet to study further our findings and to corroborate it with the ongoing investigation that is being done by our field agents at the moment. Gaano po katagal po, Doc, bago malaman ho yung result po ng autopsy? 10 to 15 working days before we can release the said reports. Maraming salamat po, Doc, no? At finally po na-autopsy na rin po yung mga biktima po natin. The last time po ay nag-wave po sila. So maraming salamat din po sa NBI dahil malaking bagay po ito at maging linaw po doon sa investigation po natin. Maraming salamat po. Thank you ma'am. Thank you po.